daw. So, kaya sinasabi nga natin doon sa court na tingnan mabuti at huwag lang tanggapin yung manifestation ng PNP na hindi kayang i-accommodate yung 43 dahil baka nga ito ay paraan lang para i-justify na doon sila sa Camp Capinpin magstay, na which is a military camp. Ngayon, ang sinasabi naman nila, hindi na rin daw kayang i-accommodate ng Rizal Provincial Jail. So kung susundin natin yung kanilang argumento, baka makikita mo, baka lahat na lang ng Provincial Jail ay hindi tanggapin yung 43 para lang ma-justify na doon sa Camp Capinpin i-detain yung 43. Palagay ko naman, kasi kanina wala namang present na any document to show na hindi talagang kayang tanggapin ng Rizal Provincial Jail yung 43 detainees, no? So, at kailangan nilang talagang i-check ng court yung kung totoo ba o anong kondisyon yung sa Rizal Provincial Jail. Ngayon, sa bahagi ng mga relatives, patuloy namin igigiit na sila ay malipat sa Camp Crame dahil tulad ng binanggit ng aming abogado at tulad ng aming nabalitaan, sa lalong madaling panahon ay ililipat na rin ang mga suspects ng Ampatuan ng Maguindanao mula sa Camp Crame at patungo ng Camp Bagong-Diwa. Sa pagkakataon to, kapag sila ay nalipat, luluwag ang Camp Crame at wala na silang magiging dahilan para sabihin na hindi nila kayang tanggapin ang 43 health workers, ang 38 sa 43 health workers sa Camp Crame. Abangan namin sa mga susunod na araw, ilalabas ng korte ang resolusyon doon sa final na manifestation ng dalawang partido, ang aming petitioner, kami bilang mga petitioners at yung sa bahagi naman ng militar at ng PNP na nag-file ng motion. Sa pagkakataon yun, nakikita namin kung gaano hanggang sa korting ito ay pipilit pa rin talaga ng mga militar na sila ay manatili sa Camp Capinpin.